Hello mga langga, binaha itong puno ng papaya namin. Sa sobrang tagal ng baha ay malapit nang maluso yung puno niya. Kaya nag-decide na kami na tanggalin na lahat ng mga bunga at gagawin naming atsara. Yan. So, may mga hinog na nga. So, hindi na po namin sinama yung mga hinog na kinain na lang namin. And yung ibang sobrang green pa ay, ayan, gagawin naming atsara. Nagkataon naman na nandito sa bahay yung pinsan ni Kuya Rick. Dahil binaha din sila and dito muna sila sa amin. Ayan, sila talaga yung expert sa paggawa ng atsara. Kaya saktong-sakto. May gagawa nga ng atsara, Kapampangan style. Hindi na namin naipakita nung ginadgad namin yung papaya. Pero sa ngayon, pinipigaan na siya ni Sharon. So, una, nilagyan muna niya ng asin. Tapos nilamas-lamas hanggang sa lumabas yung katas niya at ayan, pinipigaan niya kasi kailangan maalis daw yung katas na yan. Mas masarap daw pag sobrang piga talaga. So after nyan ay huhugasan siya ng tubig. Yan, in-explain nga sa akin ni Sharon dyan kung paano gawin kasi hindi ko talaga siya alam gawin. So, eto naman si Tracy, siya na yung nagpangalawang piga gamit yung tela na malinis. Pipigaan siya para talagang mawala yung katas dahil mas malakas siya kaysa sa amin. Diba Tracy? Ikaw na yung malakas. Nung first time kong natikman yung atsara ng mga Kapampangan, sobra akong na-amaze kasi gustong gusto ko yung blend ng tamis tsaka ng asim ng suka. Tapos may pinya pa siya. Kakaiba sa atsara namin sa Iloilo, pero pareho silang masarap and pareho ko silang gusto. Kaya ngayon nagpapaturo ako kung paano gawin yung atsarang Kapampangan kasi syempre nasa Pampanga tayo. Noon ko pa talaga gustong malaman paano siya gawin. So ito na nga, binabalatan na din ni Sharon yung iba pang mga isasahog sa atsara like yung carrots, yung sibuyas, yung bell peppers. So ayan yung carrots na design daw niya sa bote. Habang hinihiwa yung mga sangkap ay magpapakulo ng 2 tasa ng suka tapos 2 tasa ng asukal. No, paghahaluin mo na sila bago sindihan yung apoy para daw mahalo muna sila pareho kasi kapag sumindi na yung apoy, hindi na siya pwedeng haluin dahil nga yung suka ay, sabi nila, hindi dumaluto. Hindi na nga gumamit ng tasa itong aking cook. Dahil expert to sa pagluluto ng ng atsara ito ay tansya-tansya na lang yung ginawa niya. So, tansya-tansya is the name of the game. Natin ang luya. Tapos, bawang. Sibuyas. Pineapple. Bell pepper. Ang ganda ng kulay, oh. Kasarap yata. Pag gumawa na ako, meron na akong video na panonoorin. Ang pasas na my favorite. Tapos ito na yung ilalagay na natin ito sa mga bote. Saka mo ilagay yung ganun pala siya. Meron tayong asin na island. Ay, sa loob. Kukuha ako. Paminta yan. Pampasarap yun. Tsaka yung iba yung aroma niya. Pag may paminta. Lagay na saan. O, gusto mo, ilagay na muna natin tubig dito. Pwede rin.
Ikaw? Para matansya natin. Oo. Add natin ito. Pineapple. After makulo, patayin. Para marami. Ay, kasarap. Kuskusan ko muna yung mga bote. Para may design ng ating atsara. Truth. Yan ang una kong dudukutin, yung design. Dito. Kahit isang ano. Eh? Wala pa man. Ang bango. Kasi lalagyan na natin. Oh, okay na yun. O, Pwede, dagdagan. pwede mo namang dagdagan mamaya pag ano. One. Tapos, makarami din tayo. Anong sarap? Ang No? Ang pangasarap. Kasi yung wala pa siyang sawang, masarap na eh. Eh, di lalo natin yung sarap. ganun lang pala paggawa. Yung suka lang yung tsaka yung spaghetti. Kulang nga tayo ng pasas eh. Dapat mas maraming pasas na. Oo. Dalawa yung pinapabili ko, isa lang yung pinili mo. Wala pa siya sa ilalim. Akala ko magkukulang yung sabaw na. Parang sobra, no? Kaya sakto lang. 2 cups na ano. Sige, punasan. Ito din sa dalawa.
Ay, wow! Yan ang gusto ko. Naisip mo. Tikman na muna natin kung masarap. Titikim din ako. Mm. Totoo. Asan yung may pasas? Ayan. Pasa. Ayun. Diba? Ang nag-aagaw yung asim, tsaka yung tamis. Ayan, naka-ready na po ang ating atsara. Palalamigin lang at ilalagay sa ref. And pwede na siyang kainin anytime na gusto niyong kainin. Hanggang dito na lang mga langga. Thank you so much for watching. See you on my next video. Babush!